Eto pong itong mga garapal na mga contractors o kaya itong garapal na mga politiko na nangungumisyon dito sa flood control projects, yung kanilang mga nepo babies. Paano po hahabulin yung mga yan? Kunwari, from the perspective of a tax person like yourself. Okay, there's two. You either take, okay, if you presume that these are owned by the nepo babies, Apa. then you look at the nepo babies whether they filed any income tax return. If they did not file any income tax return, then you go after them for tax evasion. Or the other way is you look at the parent. If they paid donor's tax kung donation yan, diba? So if they did not pay donor's tax, then there's a tax evasion rin. But usually, pag sinabi mong donor's tax, yan, dapat ini-include yan sa net worth nung nagbigay. Kasi galing sa kanila yan eh. So, asset nila yan na nilipat nila. So, sa kanila yan na naggaling. So, yan kasama rin sa base ng net worth niya. No? Ngayon, kung ang position niya is hindi galing yan sa akin at in-earn yan ng anak ko, so yun next. Nag-file ba ng income tax yung mga anak mo? Kung wala, tax evasion yan. So, madaling habulin. Kasi nakabalaan rin social media, di ba? Yung mga damit na binibili nila, wining and dining, for instance, sa abroad, di ba? Sa Paris, yung pagsakay sa mga private plane. Kumbaga, nandun yung evidence online. Hindi po ba? Yeah, and you can introduce those evidence. It's electronic evidence. Of course, there are certain rules that you have to comply with to make those evidence admissible. Pero yung maliwanag po ba rin yung proof of ownership? Kunwari, ako yung politiko. Example lang po, And then, hindi naman politiko. Kunwari, contractor na hindi naman kagwapuhan, pero marami akong pera. Tapos nakabalandra yung yung chiching ko, no? Tapos, pinoflaunt ko yung yaman namin. Okay. Paano bang ma-establish yung proof of ownership doon? Kunwari, baka naman pwede ko po ba dahilan? Hindi, lang naman yan, nag-post lang kami. Hindi naman talaga sa akin yan, di ba? Nagpunta lang kami kunwari dito sa boutique na ganito, kunwari nagsha-shopping, pero hindi, lang naman yan, parang nag-post lang kami. Yung mga ganong ridiculous excuses, pwede po bang gamitin yan? Just to distance yourself from the actual ownership of that item, for instance. Yeah, but if you, let's say, sinabi mo nasa shop sila nagsha-shopping and it's in the Philippines, pwede na ka naman pumunta sa shop at humingi ng resibo na sino ba bumili niyan. May record yan. Kailangan sila mag-issue ng resibo. Kung di sila nag-issue ng resibo, di may problema yung tindahan. Yari pa yung tindahan eh, no? So, kung yan, nasa tindahan sa Pilipinas, madali naman yan. Ibig sabihin, you can go to the store and ask them. Diba? If it's yung sasabihin, kung ano yan, it's a matter of evidence na yan. He said, she said. Pero at the end of the day, kung magpa-file ka ng kaso, syempre may mga ebidensya ka, mga resibo, aside from yung pictures and all those things. So, and we have the concept of beneficial ownership. Yeah. Even if hindi nakarehistro sa'yo yung asset, pero ikaw yung gumagamit, may presumption na ikaw talaga ang may-ari kasi ikaw yung beneficial owner. Ito last na po, attorney. Kasi mahigpit nga yung rin natin, yung ating Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Of course, isa po sa mga tinitingnan dyan yung mga possible conflicts of interest involving the government official. Paano yung mga government official na kunwari ninong-ninang sa mga okasyon sa pamilya nila, kunwari sa kasal, yung mga kunwari big names sa negosyo, tapos sila bilang public official, they are in a position to, let's say, grant favors doon sa mga kinuha nilang ninong at ninang. How should, kunwari, the ombudsman deal with situations like this? Kasi maraming ganyan, hindi po ba? Actually, there's nothing that the law naman does not prevent you from having a relationship with anyone. What the law prevents is that you should not give undue favor to somebody. So,
So, kunyari, ganyan, as long as you did not give undue favor, wala naman problema. Pag you gave undue favor to anyone, whether he's ninong, ninang, whether may relationship ka o wala, doon yun violation. So, ano yan, you look at the case and see, diba, like for example, kung may bidding, tignan mo yung buong bid document, saka sino yung nag-bid. Pag tinignan mo na, bakit ganito yung result? Dapat yung lowest bidder na nanalo. Bakit ito yung nanalo? Diba? Tapos i-connect mo. Or dapat hindi naman siya karapat-dapat. Or secondly, the way you craft your term of reference, isang tao lang ang mananalo. Kasi para lang yan tailor fit sa isang tao lang. So, yun yung mga red flag na may corruption. So, technically, kunwari congressman ako, pwede kong pasagot yung kasal ko dun sa mga big names sa negosyo. Hindi Kunwari, mo sa mga government contractors, pwede ko silang gawing o sponsor mo tong pagkain, itong banda, yung ganun. gift pa rin yan eh. O, yun nga, bawal yun, di ba? Bawal yan. Bawal yung gift. Okay. Ayun. O, Pwede sige ka po. naman maging ninong na wala kang bibigyan. Diba? Pero weird yata yun, no? Lalo sa kultura natin, no? Siyempre, pasiklaban yung mga yan. Pero hindi naman mandatory sa ninong at ninang na magbigay ng gift, di ba? Ayan.